Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tinatalakay pa rin po natin ang paksang pinamagatang ang mga dakilang katangian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kabanatang ito'y tatalakayin po natin ang tungkol sa sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos niyang bago siya kumain at pagkatapos po niya kumain. An Abi Ayyub al-Ansari qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqarraba ta'aman falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu. أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره قلنا يا رسول الله كيف هذا قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. Sinabi ni kung saan Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu na kung saan isang araw ay kami nasa bahay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kasama namin ang propeta sallallahu alaihi wasallam at hinainan kami ng pagkain at wala akong nakitang kasintulad dito na maraming biyaya o blessing. Okay? At nang sumunod, sabi niya, ay medyo nabawasan na yung biyayang nakikita nila. At sila'y nagsabi, paano yan usugo ni Allah? Kayfa hada ya Rasulullah? Sabi niya, nung unang kumain tayo ay nagbismillah tayo. Nagsabi tayo ng bismillah nang tayo ay kumain. Pero mayroong umupo, sabi niya, na isang tao kumain at hindi, sabi niya, nagbismillah kaya nakapasok si Shaitan na kumain kasama niya. So mahalaga sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang pagsasabi ng bismillah para hindi makasalo kasama natin si Shaitan. Ayon naman sa hadith ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha na sinabi niya, sabi ng sugo ni Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum," kapag kumain ang isa sa inyo, "fanasiya an yadhkurallaha ta'ala ala ta'amihi, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah." Ang sabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na kapag kumain ng isa sa inyo at nakalimutan niyang magbismillah kapag nang siya'y kumain, sabihin niya ang bismillahi awwalahu akhirahu kapag naalala niya. Okay? Ibig sabihin sa ngalan ni Allah sa umpisa nito at sa hulihan. Okay? So iyan ang isa sa mga paraan kapag nakalimutan natin magbismillah nang tayo ay kung saan kumakain. Ayon naman sa hadith ni Umar bin Abi Salama radhiyallahu ta'ala anhu na kung saan isang araw dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'am. Pumasok siya sa propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong pagkain sa harapan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at sabi ng propeta, "Udnu ya bunayya," ibig sabihin lumapit ka o aking anak, fasammillaha ta'ala at sambitin mo ang pangalan ni Allah, ibig sabihin magbismillah ka. Wakul biyaminik at kumain ka sa pamagitan ng iyong kamay. Wakul mimma yalik at kainin mo yung nasa harapan mo o malapit sa iyo. Yun yung utos ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang adab, bilang isang mabuting asal ng pagkain. Na kapag tayo magkakain ay magsabi ng bismillah at kumain sa pamagitan ng kanang kamay, ibig sabihin pag magsusubo tayo ay kanang kamay. Okay? At kapag tayo ay kung saan kakain na, ang pipili nating pagkain mga kapatid, yung nasa harapan natin. Dahil kung may mga katuwang tayo sa pagkain, ay kung saan maaring hindi maganda, no? Sa paningin ng kasama mo na yung mga malapit sa kanya ay inaabot mo rin. So tingnan nyo yung kagandahan ng Islam. Pati sa paraan ng pagkain mga kapatid ay tinuruan tayo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hadith naman ni Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu na sinabi niya, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min ta'amihi qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin."
Ang sabi ni Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam kapag natapos siyang kumain, ay kung saan sinasabi niya ang alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Okay? Ang sabi niya, ang lahat ng pasasalamat ay nauukol at nararapat lamang kay Allah na nagpakain sa atin at nagpainom sa atin, nagpawi ng ating uhaw at ginawa tayong mga Muslim. Yan yung sunnang binabasa, isa sa mga binabasang na pagtibay na ginagawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon naman po sa hadith ni Abi Umama na kung saan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag tinanggal na sa kanya yung lamesa, yung mesa na nilalagyan ng pagkain sa kanyang harapan, doon ay nagsasabi na siya ng alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Okay? Dito sinasabi ni Abi Umama na kung saan kapag tinanggal na yung lamesa sa harapan niya, yung mga pagkain, doon na niya sinasabi na ang alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Yan ang isa sa mga sunnah. Gayra muwadda'in wala mustagna anhu rabbana. Ibig sabihin, ito ay kung saan sinasabing sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan pinupuri niya. Sinasabi niyang ang lahat ng pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na nauukol sa kanya ang maraming papuri na mga mabubuting papuri at mabiyayang pagkain na nandito na hindi itong ang papuri sa kanya ay hindi ito ang pinakahuli at kung saan ito ay kinakailangan o aming Panginoon. Yun po ang kahulugan ng binasa nating hadith. Ayon naman kay Anas bin Malik, sinabi niya na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa isang alipin. Innallaha la yarda 'anil 'abd. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa isang alipin ay yaakulal aklata, na kapag siya ay kumakain ng pagkain aw yashraba sharba at uminom siya ng isang inumin, fayahmaduhu alaiha, na pinupuri niya rito si Allah subhanahu wa ta'ala. So isa sa mga paraan para tayo'y mahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos nating kumain o pagkatapos nating uminom ay purihin at pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya ang nagbibiyaya sa atin. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.